Pinagtiba ng Korte Supremang Ordinansa ng Quezon City na nagtatakda ng curfew para sa mga menor de edad. Pero bakit ibinasura ang parehong curfew sa Maynila at sa Navotas? Alamin natin live mula sa saksing si Jamie Santos. Jamie? Pia, sa mga oras na ito, nag-iikot pa rin ang mga barangay police officer ng Barangay Commonwealth para manghuli ng mga menor de edad na nasa labas ng bahay. 9 o'clock, announcement po sa lahat ng mga kabataan na natin nasa kakalsadahan pa. Meron po tayong curfew hour. Alas 10 punto ngayong gabi, panay na ang paalala ng Barangay Commonwealth officials sa mga wala pang edad 18. Uwian na. Mula sa oras kasing yan, hanggang alas 5 ng madaling araw ang curfew para sa mga menor de edad sa buong Quezon City. Pati mga magulang nila o guardian, pananagutin ayon sa isang ordinansa. Para mawala sila sa kalye, mailigtas natin sa anumang kapahamakan at Isa sa ilalim sa counseling o pangangaral ang mga nahuli. Tulad din noong unang pagpapatupad nito bago pansamantalang ipatigil ng Korte Suprema. Dalawa sa mga dati raw nahuli, eto't galing lang daw sa Bible study. Di na po ako gumagala, di na po ako umiinom. Tapos po ako doktrino. Simula nung na-realize ko na nasasaktan na si Papa, parang doon ko na-realize na di na ako tambay, di na ako gagaling. Kagabi pa lang, kabi-kabila na ang paghuli sa Barangay E. Rodriguez na ikinagulat ng marami. Kasunod yan ng anunsyo ng Korte Suprema na naaayon sa konstitusyon ang kinwestyong 10 p.m. curfew para sa mga menor de edad sa Quezon City. Pinasok nila ang mga internet shop. Huwag ka tatakbo. Huwag mo tatakbuhan, ha? Huwag mo tatakbuhan. Gusto ko na ako yun. Oo, ikot pa baba nga. Ajay, di mo. Paano kayo sa natin? Baba yung pagka-18 naman. Aalis ka rin. Mahal sa Hindi, may pasok pa ako mamaya. Pasok mamaya, rampikas dahil ako. Hindi, nag-research na kayo, tatapusin ko lang, tignan mo. Pati bilyaran sa palengke, sinuyod. Ginagamit ng mga sasama ang mga to, kabataan na nagpapagamit naman. Pero ang curfew para sa mga menor de edad sa Maynila, ibinasura ng Korte Suprema. May mga parusa raw kasi ito na labag sa Juvenile Justice Welfare Act dahil mga kabataan lang ang apektado at hindi ang mga magulang nila o guardian. Tumanggi munang magkomento ang Manila City Hall habang wala pang kopya ng desisyon. Ibinasura rin ng mataas na hukuman ng curfew para sa mga menor de edad sa Navotas dahil sa sobrang higpit naman daw na paraan na pagpapatupad. Once we get the final decision of the Supreme Court, titingnan po natin yung kung ano yung merong mali doon sa ordinansa po natin. Tapos papalitan po natin yon para matama ayon doon sa sinasabi ng Supreme Court para mapatupad pa rin po natin yung ordinansa po na yan. Pia, partial victory ang turing ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC na naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Giit nila hindi reasonable ang curfew at mapang-api sa kabataan. At live mula rito sa Barangay Commonwealth, Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.